Isang magandang hapon sa inyong lahat from Finland, mga ka-Gigi! Hello mga ka-Gigi! Kamusta kayong lahat? Ito, for today's video, tayo ay magsasaing. Joke lang. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. For today's video, tayo ay merong special na bisita. Sino kaya yun? So, abangan nyo yan. Ngayon, magpe-prepare tayo. Syempre, kahit papano, kailangan natin kainin yung ating bisita. Kaya ngayon, ang una kong gagawin, magsasaing ako. Kasi, rice is life, mga ka-Gigi. Syempre, tayo ay mahilig sa kanin. Pero ako, hindi na ako masyado nagkakanin, mga ka-Gigi. Kaya, hindi ko alam. Parang hindi na ako nasanay ng masyado kumakain ng kanin, ganun. So, kakauwi lang namin ni Ziki. Hindi ko na kayo sinama sa grocery. Pasensya na kayo kasi ang bigat ng dala ko. Meron akong mga biniling soft drinks, ganun. Tapos, yung iba pang mga kailangan, namumula yung ganito ko, mga ka-Gigi, kasi kunwari sobrang sensitive ng skin ko, kunwari makurot lang ako o tumama lang ako o kahit ano, mga ka-Gigi, mamumula na yan siya tapos magpapantal. May nabasa ko na merong nagre-request na vlog na sama ko kayo sa grocery, ano pa ba yung nakita ko sa mga shopping malls or ano. Your wish is my command, mga ka-Gigi. Pupunta tayo doon one of these days. Pero ngayon, samahan nyo muna ako ngayong araw na to. At abangan nyo kung sino yung special na bisita ko. So, mag-comment pala kayo. Nakakatuwa makabasa ng mga comments na kung saan lugar nakakarating yung vlog. Meron taga Masbate, Butuan, syempre taga doon si Ate Inday. Shout out sa lahat ng taga Butuan. Yan, merong mga taga Tasmania, taga US, taga Canada, taga Dubai, mga ka-Gigi, grabe, all over the world. Nakakatuwa dahil nakakarating at napapanood nila yung vlog natin. Sobrang happy ko, mga ka-Gigi. At mag-comment kayo sa baba kung taga saan kayo. Shout out sa inyong lahat. Hindi ko man kayo maisa-isa, pero nababasa ko yung comments nyo. Kaya mag-comment kayo na mag-comment, mga ka-Gigi. Babasahin ko yun sa abot ng aking mga kaya. At sana, sa mga bashers, sa mga mangbabash sa akin, sa mga nangbabash sa akin, sa mga nagbibitiw ng mga masasakit na salita laban sa akin, sige lang, sabi lang kayo ng hate comments, wala akong pakialam. Ayun yung natutunan ko. Dahil sa susunod, baka mag-off comment section na rin ako. Meron nag-suggest nun. Dahil naronood rin naman yung mga haters. So, nakakadagdag yun sa ating revenue sa YouTube. So, maraming salamat, haters, bashers. Hello sa inyong lahat. Bago yan, kailangan na natin mag-saing. So, mga ka-Gigi, alam nyo ba, itong pot na to ay napaka-memorable sa akin. Dahil ito ang unang-unang binili kong pot simula nung bumukod ako. Simula nung lumipat ako ng bahay, ng apartment. Ito yung unang-una kong biniling pot sa second-hand shop, mga ka-Gigi. So, at dito rin ako natuto na magsaing sa kalan. Dahil, mga ka-Gigi, hindi ako marunong magsaing sa kalan. Sige, i-judge nyo ako. Okay lang yun, pero marunong lang ako magsaing sa rice cooker. Hindi ko alam paano magsaing sa kalan. Pero ngayon, simula nung nagbukod ako, marunong na ako magsaing. Kaya sobrang proud ako sa sarili ko. Galing. Good job, Hazel. So, ngayon, tayo ay magsasaing at dadamihan natin kasi medyo matakaw yung ating mga bisita. Mga pala, mga ka-Gigi. Yan, ano sila? Lemon is life. Mamaya makikita nyo kung ano yung tinutukoy ko. So, ang binibili ko palang bigas ay jasmine. Jasmine rice, mga ka-Gigi. Or jasmini. Jasmini risi sa Finnish. Jasmine rice. Risi is rice in Finnish. Yan. So, ano to, mga ka-Gigi? 1 kilo. Yan. So, syempre, lalagyan kong cup. Kasi hindi ako marunong magtansya ng walang cup. So, ito, 1 cup. Tapos, dun ko nalalaman kung ilan yung saing ko, mga ka-Gigi. So, subukan natin magsaing ng 4. Kasi nung nakaraan, sinubukan ko magsaing ng 5 cups dito sa maliit na pot. Pero, nasunog yung ilalim or hindi lang nabantayan masyado. Kaya ngayon, 4 cups na lang. Tapos mamaya pag kinulang, magsaing na lang tayo ulit. Saing muna tayo.
Alam niyo ba mga ka-Gigi, itong rice, yung pinagbanlawan ng rice, maganda raw to ipang hilamos. Alam ko dati sinubukan ko na yun eh. Pero sabi nila, maganda raw ipang hilamos itong pinagbanlawan ng bigas. Tama ba yun mga ka-Gigi? Alam niyo ba yun? Yung ano ngayon? Yung bagay na yun. Kasi syempre nababasa ko pag mga yun sa mga skincare, ganon. Merong mga rice ingredient, ganon. Maganda daw yun. Minsan mga ka-Gigi, nainis ako kasi minsan akala ko nare-record yung vlog, hindi pala. Kaya tini-check ko maigi sa screen kung naka-red. Kasi meron nun, pinakita ko sa inyo kung paano ko gumawa ng scrambled egg. Parang nagsabi ako dun kung paano maging fluffy, ganon yung secret. Tapos mga ka-Gigi, ending hindi pala na. Dami kong sinabi dun, ang dami kong tinuro. Tapos mga ka-Gigi, hindi na record. Kaya, naiinis ako. Kaya dinodouble check ko. Ilang beses kayo nagbabanlaw ng bigas? Ako siguro mga 4 or 5. Tapos, binibilang ko lang yung cup, mga ka-Gigi, kung ilan yung sinaing cups na nilagay ko. Sinusobrahan ko lang ng isang cup. Yan. Tapos, diba meron sila sabi yung susukatin mo dito. Try natin. Kung marunong ako nun. Yan. Tapos, kung gano'n rin karami yung tubig. Ay! Oh my gosh, dumulas na nga mga ka-Gigi. Pabibo ka kasi. Tuloy. Hindi, okay lang mga ka-Gigi. Oopsie! Sorry. Hey! Dada! Dami mong alam. Yan. Tatakpan na natin mga ka-Gigi, tas sasalang na natin. Tapos mga ka-Gigi, hindi na pala ako masyado bumili ng pagkain kasi nag-chat sa akin si Keng, meron siyang dadalhin sa atin ng mga food. Yan, so para hindi masayang, hindi rin naman ako masyado nagkakakain. Kaya baka usually natatapon ko lang, tsaka sayang talaga yung mga nasisirang pagkain. Kaya yung mga dadalhin ni Keng na pagkain, yun na lang yung ipapakain natin sa bisita. Yan, so thank you so much Dada sa paayuda kasi marami ata siyang food sa bahay kaya sinishare niya sa akin. Ganun lang mga ka-Gigi, kunwari, pag meron akong food, binibigay ko sa kanya, or pag may extra akong food, binibigay ko sa kanya, tas ganun rin siya sa akin. Ganun lang mga ka-Gigi, alam niyo naman na nagko-co-parenting kami ni Keng at syempre, may pinagsamahan kami. Ang nagkakrave pala ako mga ka-Gigi, hindi ko alam, sobrang nagkakrave ako sa siomai. Mga ka-Gigi, gusto ko ng siomai. Hindi ko alam, parang hinahanap ko yung lasa. So, bumili ako ng wonton wrapper. Yan. Tapos, bumili rin ako ng ground pork, bumili rin akong carrots, tapos spring onion. Marunong ba kayo mag-siomai mga ka-Gigi? I-share nyo naman sa akin yung recipe nyo, please. Kung masarap kayo mag-siomai, turuan nyo ko kung paano. Kasi ito lahat, sinesearch ko lang to lahat. Kunwari sa TikTok, pag may nakikita ko, pag nakakapanood ka ng mga TikTok videos, ang hirap kasi lahat dun ang sasarap ng mga niluluto nila. Mga ka-Gigi, grabe. Kaya, yun, nagka-crave ako sa siomai. Kasi, ang sarap nun. Mga ka-Gigi, ngayon naman tayo ay maghuhugas nitong ating lagayan ng juice or lagayan ng drinks. Ito. Yan. So, kung mapapansin nyo pala, tinanggal ko na yung pinaka-support sa kamay ko. Kasi syempre, hindi ko pwede yun isuot habang may ginagawa ako dahil mababasa siya mga ka-Gigi. Kailangan ko lang ng parang cloth na ibabalot dito. Siguro pag nag-back to work na ako. Pero ngayon, medyo okay na ako. Maraming salamat sa Diyos. At medyo okay na, hindi na masyado masakit. Nag-request yung bisita natin kung pwede daw ako gumawa ng ginagawa ko na drink. Favorite nila yun mga ka-Gigi. Ito
Ito pala galing to kay Ate Marites. Yung sa kaibigan ko kasi mga ka-Gigi, ginamit namin to nung birthday party niya. Yan. Kaya andun nakatabi. Binalik niya na sa akin mga ka-Gigi. So, dalawa yung ganto ko alam ko. Hindi ko lang alam. Siguro hindi ko alam kung nasa kanya isa or hindi ko sure mga ka-Gigi yan. So, nag-request sila kung pwede gawin ko yun. Ano nga ba yun? Yung naku, sinaing natin. Hinaan na natin. Ano nga ba yung sinasabi ko na nire-request nila? Yun ay yung sangria, mga ka-Gigi. Sino sa inyo nakakaalam ng sangria? Yung mga taga Spain? Church TV, shout out. Yan. Hindi nyo pa pala na susubscribe si Church TV, mga ka-Gigi. Isa siyang Pinay. Nagba-vlog siya. Taga siya? Madrid, Spain. Tapos mag-asawa sila. May mga anak sila. Mga ka-Gigi, i-subscribe nyo Church TV. Yung buhay nila sa Spain, meron silang business na bagong bukas, mga ka-Gigi. Kaya pag nagpunta tayo ng Spain, bibisita tayo sa kanya. Try natin yung niya, business. Meron silang parang restaurant. Yan. So, alam ko parang Japanese restaurant ata, hindi ako nagkakamali. Nakakatuwa at nakaka-proud yung mga ganong syempre pagkapwa natin Pinoy, kababayan natin, di ba? Tapos meron silang business sa ibang bansa, grabe. Super, super nakakatuwa. Nakaka-proud bilang isang kababayan. Ayan, shout out Church TV. Kamusta ka, sis? Sana okay kayo dyan. Yung sangria ay isang drink, isang inumin na meron halo siya ng red wine. Mamaya, papakita ko naman sa inyo, mga ka-Gigi. Para siyang fruit punch, ganun. Depende yun kung gusto mo lagyan ng alcohol, pwede. Pero usually, ang sangria ay red wine or white wine, mga ka-Gigi. Since adult na tayo, pwede tayong uminom ng alcohol. Di naman, basta hindi sobra, mga ka-Gigi. Basta alam mo yung limitation mo, hindi ka naman maglalasing, ganun, di ba? Wala namang masama dun. Paminsan-minsan lang naman pati, kaya okay lang yun. Ayan, ito, hugas na ang ating jar yarn. Yan, hugas na. So, ang gagawin ko naman, meron ako ditong apple, orange, tsaka lemon. Sa recipe ko, mga ka-Gigi, ito yung mga nilalagay ko. So, ikakat lang natin yan into small pieces. So, mga ka-Gigi, ikakat lang natin to into small pieces. So, syempre, tatanggalin natin yung mga buto, yung mga kinemerut, barurut. Hindi natin gusto yon sa ating drink. Dahil pati kasi baka mapait yon. So, tanggalin natin. Sinasama ko yung mga ka-Gigi, skin. Kasi okay lang yun, mga ka-Gigi, kahit isama mo yung skin. Walang problema doon. Mas okay nga yun. Magbibigay yun ng flavor. Flavor yarn. Tapos, ganyan lang, mga ka-Gigi. Wala naman siyang yung proper way kung paano mo siya hiwain. Basta lang, ma-cut mo siya into small pieces, mga ka-Gigi. Yan. Try nyo to sa bahay, mga ka-Gigi. Yan. Tapos, sa, lemon, syempre, kakat natin yung sides. Tapos, ganito lang din. Tatanggalin natin yung, kahit hindi naman na tanggalin yung buto, okay lang. Yan. Pero, depende sa inyo kung gusto nyo tanggalin, walang problema. Yan. Again, walang proper, dito, way ng paghiwa. Kasi,
ang importante naman yung pinaka ano niya, juice ng bawat fruit na ilalagay natin sa sangria. Yan. So, ganyan lang mga ka-Gigi. Kasi yung pinaka kailangan natin dito is juice. Yung juice mga ka-Gigi. Mag-gloves lang ako. So, ang gagawin ko na lang mga ka-Gigi is dudurugin ko ng kamay ko. Ika-crush ko yung pinaka-fruits. Para siyang ganito mga ka-Gigi. Oh. So, pipigain ko siya. Ganyan. Kung nakikita nyo. Ganon. Yan. Para lumabas yung katas nung pinaka-fruits. Tapos, tsaka natin syempre ilalagay yung mga drinks. So, yan. Ika-crush ko muna. Pigain natin para lahat ng juice, lahat ng flavor ng fruits mapunta dito. Pwede nyo rin lagyan ng basil leaves. Or, ay, hindi. Basil leaves. Pwede rin nyo rin lagyan, hindi basil leaves mga ka-Gigi. Pwede nyo rin lagyan ng mint leaves. So, ito na, durog ko na siya. Kung makikita nyo. Ngayon naman ay ilalagay na natin yung ang ginagamit ko mga ka-Gigi is Fanta or Royal. Pwede kayo dyan sa atin, pwede kayong gumamit na Royal. So, ilalagay ko lang to isang buo na Royal. Pero hindi to Royal mga ka-Gigi. Ano lang to? Mumurahin na brand. Parang mumurahing brand dito sa Finland. Co-op. Tapos mga ka-Gigi, ito na nga. Meron tayo ditong red wine. Ito yung red wine na gagamitin ko. Nakabox siya kasi ano to, galing Estonia. 3 liters to mga ka-Gigi. Marami-rami siya. Natira to kasi nung nag-housewarming party ako, meron natira. So, ito gagamitin natin. Kasi mga ka-Gigi, diba, sa mga nakakaalam, mas mura talaga sa Estonia. Uy! Mas mura sa Estonia. Nakaganyan siya, oh. Tapos para meron lang siyang gripo. Yan. So, yan mga ka-Gigi, ganyan lang siya. So, depende sa akin kung gaano ko kung gaano katapang or kung gaano karami yung red wine. Hahaluin lang natin siya mga ka-Gigi. Yan. Tignan muna natin kung anong lasa. Yan. Unti-unti na nabubuo ang ating sangria. Tikman natin. Yummy. Hoy. Sarap, sarap. Pero hindi sa'yo pwede yan. Sarap. Yan mga ka-Gigi. Tapos pwedeng dagdagan ng Royal kung gusto nyo. Parang fruit punch lang siya actually. Yan. So sa Spain, yung nag-Spain kami, nagbakasyon kami mga ka-Gigi, araw-araw sangria. Kasi sobrang mura doon dahil isang pitchel, in-order namin parang 3 euros, ganun lang. Guntingin natin para mas mabilis kesa dun sa gripo. Tas, kasi meron pa naman akong Fanta. Uy. Yan. So, kailangan maubos to ng mga bisita natin kasi kung hindi, walang uuwi. Hindi sila uuwi hanggat hindi nila nauubos. So, buti na lang 2 Royal yung binili ko. Oy. Yan. So, ganun lang mga ka-Gigi. Tapos, yung ice, hindi ko na isasama dito. Maglalagay na lang kami ng ice sa baso para hindi siya mawala ng flavor. Kumbaga, yung pinaka-timpla niya nandun pa rin. So, ganun lang mga ka-Gigi. Ganito lang kasimple yung sangria. Gawin nyo. Mag-comment kayo sa baba kung na-try nyo na to, kung nagawa nyo na to. Kasi ako, ito parating ginagawa ko pag may party. Tapos, sobrang gustong-gusto nila to mga ka-Gigi. Kasi, hindi mahirap inumin, di ba, yung mga ibang wine, mapakla, mapait, ganun. Ito, masarap. Parang gumagawa ka, parang umiinom ka lang ng juice. Tapos, meron yan ganito, mga ka-Gigi, na pwede natin ilagay. Ay, naku. Bigat, besh. Tari ko, besh. Yun. Ito na ang ating sangria by Azel. No. Ano naman talaga. Tapos, mga ka-Gigi, bumili lang ako ng pak choy. Ito. Lalagyan ko lang siya ng garlic tsaka oyster sauce.
Sarap mga ka-Gigi. Kasi matagal-tagal na ako hindi nakakatikim ng pak choy. So, isa to sa lulutuin ko ngayon. Para healthy naman. Tapos, yung dadali ni Keng is merong liempo. So, yung liempo, mga ka-Gigi, ipiprito ko na lang kasi mas gusto ko nakakain yung lahat. Kapag ka-prito, nakakain ko pati yung taba, mga ka-Gigi. Pero kapag ka hindi prito yung luto, yung malambot, hindi ako makain nun. Tingnan natin mamaya kung ano pa yung mga dala ni Keng na pwede nating lutuin para sa bisita natin. Kasi nga, para nga hindi na tayo, syempre, gumastos. Kailangan rin natin magtipid-tipid. Alam nyo naman na mahirap ang buhay. Maghihiwa lang ako ng bawang, tapos ituto ko tong pak choy, tapos yung siomai. Tignan natin, kasi alam ko may nagregalo sa akin ng parang blender para hindi na ako mahirapan maghiwa ng carrots, ganun, para sa siomai natin. So, ayun mga ka-Gigi, ang atin yung sinaing natin okay na, luto na, tapos ngayon yung mga ulam na lang yung ating mga lulutuin. Mga ka-Gigi, ngayon naman tayo ay magluluto na ng pak choy. Nahugasan ko na yung pak choy. Hindi ko alam mga ka-Gigi kung paano nyo ba to niluluto, yung pinaka pak choy nyo. Pwede rin to lagyan ng tofu, ng pork. Kayong bahala mga ka-Gigi. Pero ngayon, pinaka gulay lang, ang bida for today's video. Aray ko. Oyster sauce, tubig. Pero wala tayong chicken cubes, kaya beef cubes. Pangpalasa lang to mga ka-Gigi. Half lang nilagay ko. Kaya pa tayo ng konting oyster. Asukal. Wala na tayo asukal. Di pa ako nakakabili. At konting wagi. Hindi nyo alam to, no? Wagi, mga ka-Gigi. Wagi tawag namin dito. Para siyang soy sauce na masarap. Actually, iba, nilalagyan nila to ng cornstarch, yung slurry, para mag-thicken yung sauce. Pero ako, hindi ko nalalagyan. Kasi nagtitiken naman siya sa pinaka-oyster sauce, mga ka-Gigi, kaya okay na yun. Ngayon, basic, lalagay na natin yung pak choy. Nugasan ko na yan. Tapos, haluin lang natin, mga ka-Gigi. Kasi mabilis lang din naman ito maluto kasi mas masarap dito yung medyo hindi pa siya ganun ka luto para crunchy. Diba? Masyado mahina yung apoy. Kasan natin ng onte. Tsaka pag naluto ito, mga ka-Gigi, siya? Lumiliit, diba? Parang spinach. Simple lang, simple food, pero masustansya. Dapat ganyan yung mga sinaserve natin sa mga guests natin. Tapos mamaya may liempo, di ba? Healthy yun. Mamaya luto na to. Kaya hintayin natin. Tapos mamaya gagawa na ako ng... Ang tagal naman ni King. Dapat nandito na yun. Kasi may pasok siya ngayon mga ka-Gigi. Meron siyang extra work. Hi mga ka-Gigi. Yan, change outfit tayo. Nahanda ko na yung ating mga pagkain. Yan, so dinala na rin ni King yung mga bigay niya sa akin na food. So marami siyang binigay mga ka-Gigi. So thank you so much Dada sa pag-sponsor ng food para sa aking mga visitors. Yan. So, mga ka-Gigi, ito, hinanda ko na. Bisita na lang kulang. So, nagpalit na ako, nag-freshen up na ako. Kasi, mga ka-Gigi, nakakahiya naman kung amoy tayo ulam. Yan, para presentable naman tayo. So, outfit check. Long dress. Yan. Pang summer siya. Tapos, ganito siya sa likod, mga ka-Gigi. Back details. Back details, ikot. Tapos, mahaba siya mga ka-Gigi. Ewan ko kung nakikita nyo. Pero, mahaba siya. Saktong-sakto lang siya sa akin mga ka-Gigi. So, naisot ko na to. Pero, syempre, hindi naman masama mag-ulit. Nabili ko rin to kasama nung ibang dresses sa marketplace mga ka-Gigi. 4 euros lang. So, natsambahan ko tong seller na to na nagbebenta ng mga dress na ang gaganda. Tapos, mga bago pa. Halos bago pa. Tsaka, talagang okay, yan. So, ito ang ating outfit for today. So, ayun na lang. Iniintay na lang natin yung bisita. Chinat ko na sila pero hindi pa nagre-reply. Yan. Kaya, hintayin natin mga ka-Gigi. Tapos, binigyan rin ako ni Keng ng itlog na maalat mga ka-Gigi. Ganito pala yung itlog na maalat dito. Nakasealed siyang ganyan.
Tapos, bumili ako ng kamatis. Tapos, maghiwa ako ng kamatis, sibuyas. Tapos, yun, gagawa tayo ng itlog na maalat. Super sarap ng tempura. Although, nabibili lang siya sa Asian shop ng ready na frozen. Pero ito, yung iba kasi, yung isang tempura na nabibili ko, dati pa yun. Ngayon lang ako ulit bumili. So, ito mga ka-Gigi, masarap siya. Tapos, yung may siomay pa, mga ka-Gigi. Pero mamaya na kasi hindi ko pa alam kung gagawin ko yung siomay ngayon. Kasi ang dami ng food, so baka hindi maubos. Kasi hindi ko naman yan lahat maubos. Kaya, yun mga ka-Gigi, yun yung update. Hintayin natin kung sino yung mga bisita natin. Excited na ako makita nyo sila. Ito na nga, ang ating itlog na maalat. Nakapaghiwa na rin ako ng kamatis at sibuyas. Meron tayong dalawang itlog na maalat. Bigay sa atin ni Dada King. Thank you so much. Ngayon, ano ko na lang siya dito. Mix ko lang to mga ka-Gigi. Tapos titimplahan ko lang ng siguro lalagyan ko konting toyo, suka, ano pa ba? Ano nilalagay nyo sa itlog na maalat mga ka-Gigi? Depende mga ka-Gigi kung anong bet nyo. Alat? No, itlog na mga alat nga Or pwede rin hindi ko natimplahan mga ka-Gigi, no? Tingnan nyo. Okay na yun. Kasi maalat na kung lalagyan pa natin ng toyo. Natawa ako. Yung kaibigan ko, sabi niya, Hazel, may toyo ka ba dyan? Sabi ko, marami, malaki, unlimited. Gusto mo? Kung gets nyo. May toyo yarn. Toyo sa utak, mga ka-Gigi. May toyo sa utak. Tara! Meron na tayo itlog na maalat with kamatis and sibuyas. Yes!